Inanunsyo ng Office of the Senate Secretary na hanggang ngayong araw na lang ang palugit na ibinigay kay Vice President Sara Duterte para magsumite ng kanyang sagot sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Ngayong June 1 din, inaabangan ang pagpapatuloy ng diskusyon sa kontrobersyal na online voting ng mga senador. Kaugnay niyan at iba pang issue, magbabalita live mula sa Senado. Si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, may update na ba sa reply ni VP Sara sa Articles of Impeachment? Hanggang anong oras today na lang sila maaaring magsumite? Cheryl, sa mga oras na ito, inaabangan natin yung pagpunta ng kampo ni Vice President Sara Duterte, partikular yung legal counsel niya na si Atty. Michael Powa para sa pagpa-file nila dito ng answer nila sa Articles of Impeachment. Ang nasabi ng Office of the Secretariat, meron sila hanggang 7 p.m. ngayong araw para pumunta dito at mag-file. Pero kung sakali man na sa araw na ito hindi magparamdam ang kampo ni VP Sara, hindi naman daw ibig sabihin noon ay automatic na guilty itong bise. Ang mangyayari lang dyan, maaari lang daw na ituring na isinuko niya yung pagkakataong kontrahin yung mga alegasyon na nilalaman ng Articles of Impeachment. Magpapatuloy pa rin yung pre-trial proper hanggang sa trial proper ng impeachment at maaaring pahintulutan naman yung House prosecutors na iharap ang mga ebidensya ng walang aktibong depensa. Pero ibig sabihin pa naman nito, may karapatan pa rin namang lumahok ang kampo ni VP Sara kung siya man, legal counsel niya man o representative o kung maisip niya na siya ang personal na dadalo sa mga pagdinig. Nananatili pa rin sa nakita natin na kalendaryo na July 6 yung pagsisimula ng impeachment trial, Mondays, Tuesdays at Wednesdays mula July 6 hanggang July 22. Pagkatapos naman ng SONA, July 28 onwards, after SONA, habang nasa legislative session ang Senado o ang Kongreso, ang trial ay mangyayari Tuesday, Wednesday at Thursday alas 3 ng hapon onwards. Cheryl. Okay. Until today, 7 p.m., kung sakaling walang makuhang sagot mula sa kampo ni VP Sara, so wala na tong extension or consideration na baka bukas or in the next few days pa sila makapagsumite. Parang basta natapos na lamang, matatapos today yung pagkakataon na makasagot sila sa Articles of Impeachment. Kasi supposedly yung 10 calendar days, non-extendable period to. So dapat talaga nung May 30, pero dahil pumapatak siya ng Sabado, may Linggo, yung last day talaga ng filing, yung working day ngayon, Monday, June 1. So hanggang ngayon lang talaga ito. And ang mangyayari din naman dyan, since wala, kung hindi, optional pa rin naman kung sakaling hindi sila sumagot, pero last year kasi sumagot naman ang kampo ni VP Sara. So ang inaantabayanan na lang natin yung oras kung magiging at the last minute ba bago mag 7 p.m. sila pupunta o yung sa huling impormasyon nating nakuha, ngayong hapon pupunta dito ang kampo. Cheryl. Basta hindi maapektuhan yung schedule o yung plano na ng impeachment court, may matanggap sila or wala na sagot mula sa kampo. As is. As is pa rin siya, Cheryl, sa huli nating nakitang kalendaryo ng impeachment, yung pre-trial proper, mangyayari pa rin talaga siya ngayong June hanggang June 30. Dito kasi pupasok na rin yung logistics, yung marking ng evidences, yung paghahanda rin ng mga witnesses na ihaharap sa trial, and ang pinaka-inaabangan na lang talaga natin. Kasi ngayon, since ang pagkatapos kasi ng filing ng answer ng kampo ni VP Sara doon sa Articles of Impeachment, ang House prosecutors naman merong 5 araw para mag-file ng kanilang reply doon sa answers. Pero kung hindi man mangyari yung filing ng answer from VP Sara, maaari din na rin mangyari itong filing ng reply ng House prosecutors pero tuloy pa rin sa pre-trial proper hanggang trial sa July. So hindi din nila iuusod ng mas maaga yung pre-trial. Kasi kung hindi naman kung wala namang sagot, walang sasagutin, sayang yung 5 days, hindi na nila i-adjust yun. Yung Cheryl kasi may nakita, may nilabas kasi ang opisina na info tungkol ka sa impeachment trial pero nakalagay doon sa huli nating nakita, maaring baguhin in lieu of justice ng ng impeachment court, pwede raw nilang baguhin yung kalendaryo. So supposedly meron tayong ilalabas na kopya ng impeachment calendar pero ang sinabi kasi ngayon ng opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano, i-hold daw muna kaya maaaring magkaroon pa ng pagbabago sa paglatag ng schedule ng pre-trial hanggang sa trial proper. Pero ang malinaw, ngayong araw na ito ang deadline sa pagpa-file ng kasagutan ni VP Sara sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Okay, tapos na tayo sa impeachment. Puntahan natin yung mainit na nangyari last week, yung walkout. Ngayon, itutuloy yan, yung usapin sa online voting. Ano ang ginagawang paghahanda ng minority senators dito nga sa posibleng pagtalakay muli sa online voting na isinusulong ng majority bloc?
Cheryl, over the weekend ang nasabi ni na Senator Erwin Tulfo, Senator Risa Ontiveros, maging ibang mga minority senators, inaasahan din talaga nila na ngayong araw matatalakay ulit yung possible, yung motion ni Senator Dante Marcoleta na magkaroon ng amendment sa Senate rules para payagan ng isang mambabatas na mag-participate virtually o kaya naman online sa mga sesyon. Ang sabi dito ni Senator Risa, lalabanan daw nila ito dahil marami silang diskusyon na nais mangyari muna, maraming katanungan, maraming clarifications, yung mga substantive, yung mga legal, mga technical na aspeto ng motion, yun daw yung nais nilang matalakay sa sesyon mamaya. And ang nasabi pa nga ni Minority Leader Senator Tito Soto, kung sakaling hindi raw mahaharang sa sesyon, maaari silang dumulog sa Supreme Court kung sakali man. Pero ang sabi naman ni Senator Risa, i-exhaust nila lahat ng gagawin nila o kakayanin nila para raw mapagdebatehan o maharang nga itong motion ni Senator Marcoleta. Pero Cheryl. may nakausap ka na ba dyan na minority or majority na senators ngayong araw about it? Sa ngayon wala pa, Cheryl. And to note kasi yung session ngayong araw magsisimula alas 5 ng hapon. Ang huling nasabi kasi last week, bukod sa in-anticipate sana na pagpunta dito ng Vietnamese president pero hindi naman natuloy, is birthday rin daw ni Senator Ping plus para rin daw maging magagaan muna yung isip o kaya naman light, cool heads ang hindi mainit ang ulo ng mga senador pagpasok ng sesyon. So far wala pang pagbabago sa oras, 5 o'clock PM pa rin ang pagsisimula ng sesyon. So maaring maging mahaba-haba ang gabi dito sa Senado ngayong araw. Lalo pa kung magkakaroon ng pagbabago sa alignment ng Senado, kung magkakaroon ba ng coup d'etat, hindi pa natin alam. Kasi ang huli ring nasabi tungkol dyan ni na Senator Tulfo, meron pa silang nais kausapin muna na majority senators na iba na rin daw yung nararamdaman sa kasulukuyang nangyayari sa Senado. Pero ang bilangan pa rin talaga dito ay numero. So wala pa tayong nakikitang maglilipat bakod pa sa mga oras na ito. Cheryl. Kasi kailangan talaga 13 para magkaroon ng bagong leadership. Kumbaga, kung ilan na lang man silang matira, so 13 pa rin ang target. Kasi ang majority talaga dito, 13. Pero ang bilang kasi natin ngayon, 11 ang minority, ang majority 13. Minus 1 muna natin dahil si Senator Bato, physically hindi Correct. pumapasok sa Senado. So 11 to 12 ang numero. Aha. Kung sakali man nalalabas ang isang arrest warrant kay Senator Jinggoy Estrada, kung sakali lang naman, at magkaroon ng pag-aaresto o pagsuko sa kanya, non-bailable yung sa plunder to note. So, mauuwi ang numero sa 11-11. Ito yung tinatawag na deadlock. Kapag Yes. kaganyan, walang uusad na mga panukala, hindi rin maaaring maging tiebreaker vote ang CSP Cayetano. So, kung sakali mang merong mga pending na panukala, na mga motion o kaya naman resolusyon, deadlock pa siya, hindi pa siya uusad, puwera na lamang kung may mabubuong bagong majority na 13, at least 13 ang bilang ng mga miyembro nito. Kahit na 11-11 sila, kung sakali lang, na maging 11-11, kailangan pa rin ng 13 to have a majority. 13, para at least 13 talaga, Cheryl. And And to have a pagdating new naman, leadership or oo. possible change on leadership. At kung sa impeachment trial naman, kung sakali mang maging ganito siya, 11-11 or magkaroon pa ng ilang hindi papasok o pupunta ng mga senador, hindi pa rin nababago na at least 2/3 ang kinakailangan. 16 senators ang kakailanganin para ma-impeach ang isang, o kung sa kaso nito, si VP Sara Duterte. So walang nagbabago sa mga numero na ito. So 2/3 of the 24 pa rin, regardless na yung ilan ay wala dyan ng actual, physical. Kasi ang mismo on the day of the voting, yung final day talaga ng trial, kailangan personal o physical na nandito sa Senado ang mga senator judge. Kaya kung i-contextualize natin siya sa motion ni Senator Marcoleta, ito yung pinagdedebatehan na partisipasyon ng mga senador under justifiable reasons, ang sinasabi ni Senator Marcoleta, na mapayagan na mag-participate virtually o remotely teleconferencing. Pero kasi sa Senate rules ang nakalagay, maaari yung gawin kapag ka merong force majeure o yung mga pagkakataon na may national emergencies, kalamidad na mahahadlangan ng mga senador na mag-convene personal o pumunta dito sa Senado. Yan yung point of contention ng minority senators na may nakasaad naman sa Senate rules na limitasyon o kondisyon para payagan ng teleconferencing. At ano raw ba itong kondisyon na to na kakailanganing gawin yon sa sitwasyon ngayon ng mga senador? Sino raw ba ang ang magbe-benefit doon sa motion na yon? Hindi, kasi gusto ko lamang klaruhin yung numero nga na 2/3 of yung present na senators na
magboboto or basta 2/3 pa rin of 24? Kasi kung 22, kung sakali maging 22 na lamang sila, 2/3 of that would be around 14, 15, no? Mm. Pero kung 2/3 of 24, that's 16. Yung ang nakita kasi natin, Cheryl, ang nag-take ng oath nila bilang senator judges, Ah, nandito yung mga senador. mm, mm. Pero dahil kailangan personal na pupunta dito or nandito para bumoto, ang aantabayanan natin yung magiging diskresyon ng korte. Kung sakali man sa araw na yon, kung present naman itong mga senador, doon pa rin babasihan kung yung bilang ng boto. Pero still, Ah, kung magtitingin kasi tayo sa block, sa minority at majority, may malinaw na hati. Manipis nga lang yung hati ng dalawa. Pero ang kailangan pa rin dito, at least 16 senators. Kung hindi mabuo yung 16 na boto to either impeach VP Sara, edi acquitted siya. convict, Kasi oo. wala ditong motion for reconsideration and wala ring extension ng impeachment trial. Kaya crucial yung huling araw ng botohan ng mga senator judge. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Mary Mon Reyes.